ayun nga. So, palagi ko nakikita sa mga content, sa mga freelancing contents, or sa mga freelancer, content creators, ano ba? Content creators on this niche of freelancing. Yan. Lagi ko nakikita, lagi nila ang sinasabi, kapag ina-explain nila, ang palaging title or ang tagline is freelancing versus a 9-to-5 job. And that's not how I see it. No. For me, it is not versus. To me, it is or. To me, it is freelancing or a 9-to-5 job. Why? Kasi for me, both freelancing and a 9-to-5 job can be fulfilling and rewarding. Ang tatanungin mo lang ay yung sarili mo kung which one works for you at the moment. Or which one is right for you right now. Ganun lang talaga. Why I mention at the moment? Kasi we have different seasons of life. So, kailangan mo ding malaman kung nasa ang season of life ka kasi doon nakabase kung ano yung fulfilling at rewarding para sa'yo. Kung nasa ang season of life ka. So, for example, ako, noong ako ay nasa HR pass or recruitment, noong ako ay nag-call center, noong ako ay nasa BPO pa, tapos ako ay naging teacher, bago ako nag-freelancing, lahat yan sobrang masaya ako. Yes. Wala akong pinagsisisihan sa lahat ng yun. Masaya ako na lahat yan ay dinaanan ko kasi lahat yun tingin ko ay fit at right at that moment kung anong season ng buhay na nandun ako. Kasi during those times when I was younger, bakit? Siyempre young pa ako ha. So nung younger, nung mga 20s, kasi ngayon ako 30 something. So yon. So nung mga early 20s ko, syempre 'di ba, parang you want to feel stable, you want to feel secured. Gusto mong gamitin yung degree mo, yung diploma mo. So, tapos ako, probinsyana ako. Gusto ko lumuwas. Bakit? Sabi kasi nakakaputi sa Maynila. Bahala kayo dyan. Lumuwas ako. Bakit? Di para mabuti. So, yan. Kidding aside, ayun yon. That was my season of life back then. Kaya, sobrang saya ko noon sa corporate job. Na siguro, nagbago naman ang season of life ko ngayon. That's why freelancing works for me now. And this is the best choice for me now. Hindi ko, pag tinatanong nga ako na, minsan ba nawi-wish mo na sana dati ka pa nag-freelance? Napapaisip din talaga ako. Kasi parang, given na madami ditong pera at mukha akong pera, so, di ba? Gusto ko to. Pero kung aalalahanin ko yung mga amazing na tao na kilala ko along the way, nung ako nag-work pa ako sa Manila, sa BPO, sa HR, at saka yung mga naging co-teachers ko na mga amazing people, na marami ako natutunan, marami ako nakilalang iba't ibang klase ng tao. At lahat yun ay nakakontribute kung anong klaseng tao ako ngayon. Kaya, lagi kong iniisip, parang wala naman akong pinagsisisihan. Parang sakto lang sa season ng life ko. Na ngayon ay married na ako, tapos may anak na ako. Ito talaga yung best season for me to do freelancing. So, what's my point? My point is, it is not versus. Yun lang talaga. The key here is not choosing what is right. The key here is choosing what is right for you for now. Ayun talaga yun. So, you need to ask yourself, nasa ang season ako ng buhay? Ako ba ay naghahanap ng security or stability ngayon? Or handa ba ako mag-take ng risk and bet on myself? That is freelancing kasi eh. But both freelancing and a 9-to-5 job, pareho silang merong challenges and benefits. Kahit saan ka pumunta, wala talagang perfect setup sa mundong ito. Kasi
doon lang sa mga imperfections na part ng buhay natin tayo nag-grow. Kaya bawal talaga yung perfect. Dapat talaga may challenges. So, ibabalansin mo lang kung ano yung challenges at benefits na right for you at this very moment. Sa season ng life mo ngayon. So, you ask yourself that question, anong season ng buhay naroon ka ngayon? Kasi, ayun nga, gaya ng sabi ko, both freelancing and a 9-to-5 job, meron silang kanya-kanyang challenges and benefits. For example, sa freelancing, you have flexibility, freedom, unlimited earning potential, pero it requires discipline and self-management. On the other hand, sa 9-to-5 job naman, meron ka doong stability, routine, and defined benefits. Kaya lang, for some, they find restrictive yung corporate setup. So, ayun lang palagi. Hindi ito versus. Ito ay or. Walang tama at walang mali. The key, again, is not choosing what is right. The key is choosing what is right for you for now. That's all for today. God bless you.